masela ng topic na ito. Ngunit kung bukas ang isipan mo na makinig dito, may matututunan kang maaaring magsalba sa iyo sa mapait na realidad. Pag-uusapan natin dito yung mga red flag na trabaho ng isang babae na dapat mong iwasan. Kumbaga, kapag nasa ganitong trabaho siya, tumakbo ka na. Ngayon, lilinawin lang natin. Ang totoo, hindi trabaho ang problema talaga dito, kundi yung environment at nature nung mismong trabaho ang delikado para sa babae mo at sa inyong dalawa. Malinaw ba sa iyo yan? Hindi lahat dito ay red flag, pero sobrang taas ng risk. Kaya mo ba yan? Do me a favor and hit the like and subscribe button and help us reach 100k subscribers soon. Let's begin. Kapag ang industriya niya ay attention-based environments, meaning nakadepende ang kanyang income at success sa constant external validations and attention, ibig sabihin, hindi lang ikaw ang source ng validation niya. Naunawaan mo ba yan? Ito ang mga halimbawa niyan, yung mga babaeng content creators na puro paalog at libog lang ang content, mga promo models, brand ambassadors at nightlife marketing roles. Ilan yan sa mga red flag na working environment para sa babae mo. At inuulit ko, hindi yung mismong trabaho ang problema rito, kundi yung environment at nature nung trabaho ang delikado. Dahil sa ganyan, marami siyang makakasalamuhang iba't ibang tao na hindi mo kontrol ang intensyon. At ang tukso, palaging nakaabang yan. Ngayon, depende na lang sa'yo kung kakayanin mo bang makita siya sa ganyang setup. Paalala lang ito, lakan. Delikado ring propesyon ito para sa babae mo. Sobrang delikado. Yung mga trabaho na panggabi tapos nasa social settings pa. Bibigyan kita ng halimbawa. Unang-una, bar or club staff, event host at party-heavy environments. Alam mo naman siguro kung bakit di magandang trabaho yan para sa babae mo. Dahil unang-una, mataas ang regular exposure niyan sa alcohol. Tapos palaging late night na at rotating ang social circles. Maraming lalaki dyan sa social settings na yan ang magtatangka at magtatangka na lapitan ng babae mo at alam mo na ang intention niyan, lakan. Ngayon, hindi naman issue dito yung mismong trabaho, kundi yung environment at nature nung trabaho na alam mo namang kasama na talaga doon sa trabahong iyon at hindi mo maalis yun at ikaw ang mag-a-adjust dito. Kung ayos lang sa'yo na habang natutulog ka, yung babae mo hindi may iwasan na may lumalandi na pala sa kanya habang nagtatrabaho siya. Makatulog ka kaya ng mahimbing? Ang mga pinakang halimbawa nito ay yung mga trabahong madalas sa sales industry na kailangan ng charm-heavy interaction at yung mga client-facing positions na may constant personal interaction sa isa't isa. Alam mo kung bakit red flag yan? Dahil sa ganyang setup, kailangan niyang gawin lahat upang i-please yung kliyente niya para ito ay mag-avail ng produkto o serbisyo. Hindi mo naman masasabing hindi mananamantala ang isang tao, hindi ba? Dahil sa environment na ito, ang hirap na sabihin kung friendliness pa ba yun o flirting na o professional interaction lang. Tama, hindi ba? Ngayon uulitin natin, hindi naman issue dito yung trabaho, kundi yung nature at environment na kinaroroonan niya. Dahil kung ang trabaho niya ay kailangan maging charming siya sa lahat, handa ka ba doon? Ngayon,
Hindi lahat ng red flag na trabaho ay tungkol sa cheating o pagkakaroon ng third party. Dahil red flag din sa babae mo yung ganitong klase ng trabaho. High stress corporate roles, healthcare with shifting schedules, at startup grind culture. Alam mo kung bakit? Dahil sobrang draining niyan para sa kanya. Uuwi yan sa bahay nyo, wala ng energy para sa'yo. Wala ng energy at oras na natitira para sa relationship, consistency at emotional availability. Yan ang madalas nagiging problema ng marami. Nawawala na ng oras sa isa't isa dahil sa nature ng trabaho hanggang sa tuluyan ng nanlalamig tapos kino-comfort na pala nung katrabaho. Delikado yan. Hindi kanya iiwan pero wala na rin siyang maibibigay sa'yo dahil sobrang drain na niya at gusto na lang magpahinga kaysa makipag-interaction sa'yo. Isa pa sa red flag na trabaho ay yung may mga palagiang travel at out of town trip. Palaging bagong environment, bagong mga tao. Bibigyan kita ng halimbawa. Flight crew, touring, event-based work, at frequent out-of-town assignments. Alam mo kung bakit red flag ang ganyang work para sa babae mo? Dahil una, she will always meeting new people. Padami ng padami ang options niya, palaki ng palaki ang tukso. Pangalawa, unstable routine. Hindi mo basta-basta mahahagilap yan dahil nga nasa kung saan-saan at kahit contacts mahirap din. At pangatlo, low accountability environments. Dahil nga nature na yun ng work niya, madali na lang sabihin na trabaho ko yun o katrabaho ko lang yun. At isang major red flag kung bakit delikado ang ganitong trabaho para sa babae mo ay dahil sa stability. Kung palaging bago ang paligid niya, mahirap mag-build ng stability dyan. Hindi ito atake sa iba't ibang profession, lalo na sa mga kababaihan. Ito ay pagmumulat sa realidad na dapat mong iwasan. Dahil lang totoo, hindi naman lahat ng ganyan ay red flag, ngunit sobrang taas ng risk. Naunawaan mo ba yan? Kaya ikaw bilang lalaki, kung hindi tugma ang lifestyle niya sa'yo, huwag mo nang pilitin. Naunawaan mo ba yan? Huwag mo nang pilitin. Hindi mo siya mababago dahil kung ganyan na ang mundo niya simulat sa pool, ganyan na talaga siya. Ikaw na ang mag-a-adjust doon. Compatibility issue na ang usapan dito, hindi na moral issue. Dahil kung hindi ka secure sa ganoong setup, huwag mo na lang pasukin. Naunawaan mo ba yan? Huwag mo na lang pasukin. At tandaan mo rin, we have a mission, we have a movement. We don't chase validations, we chase improvements. Gayunpaman, maraming ang makakapakinig, ngunit ilan lang ang makakaunawa. Hanggang sa muli, lakan.